Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagising na si Don Pepe. Masabi na nga kaya niya ang sekretong tinatago ni Carlos at Zoe na mag-ama sila? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa bahay ni Doc Carlos, ramdam ni Lynette na hindi nagsasabi sa kanya ng totoo si Carlos. Pinaalalahanan niya si Carlos na hindi sila magsisinungaling sa isa't isa at magsasabi siya ng katotohanan dahil hindi pinaniniwalaan ni Lynette ang dahilan ni Carlos na pasyente na lang ito at humingi ng favor para lang manghiram ng pera sa kanya. Dahil sa iba ang kutob ni Lynette base sa mga nakita niya kanina sa dalawa, kaya muli niyang tinanong si Carlos kung sino si Irene sa buhay niya. Seryoso ang mukha ni Lynette at mukhang mahihirapan si Carlos na paniwalain si Lynette sa mga dahilan niya. Hindi siya makasagot sa mga tanong ni Lynette. Hindi din makatingin ng diretso si Carlos kay Lynette. Halatang kinakabahan siya. Ngunit nagmatigas si Carlos at pinanindigan pa din niya ang sinabi niya na pasyente niya lang si Irene at wala ng iba. Maniwala ka Lynette, wala akong tinatago sa iyo kahit tanungin mo si Irene. Nanghihiram lang siya sa akin ng pera dahil may problema siya ngayon, bukod doon ay wala na. Pero hindi kumbinsido si Lynette sa mga sagot ni Carlos sa kanya. Kaya sinabihan niya ito na, sige, paniniwalaan kita pero kailangan kong kausapin si Irene kung totoo ang mga sinasabi mo at kung ano ang meron sa inyong dalawa. At iniwan ni Lynette si Carlos sa kusina. Naiwan si Carlos na balisa at hindi alam ang gagawin. Nagagalit siya kay Irene dahil alam niya na gagawin ito ni Lynette at hindi siya makakapayag na si Irene ang sisirya sa kanilang relasyon. Kaya kailangan niyang maunahan si Lynette at ibigay agad ang perang hinihingi nito sa kanya para hindi ito magsalita. Samantala, sa Apex Hospital, nalaman ni Robert at Zoe kay Doc Ray na nakapagsasalita na si Dax na ikinatuwa ni Robert habang si Zoe naman ay kinabahan dahil baka tuluyan na siyang ilaglag ni Dax. Agad nilang pinuntahan si Dax sa kwarto nito. Nang makita ni Robert si Dax, hindi niya napigilan ang galit niya dahil ito ang pagkakataon niya na mapaamin si Dax kung sino ang taong nasa likod sa nangyari sa papa nila. Galit na sinabihan ni Robert si Dax na, buti naman at nagising ka na. Ngayon, sabihin mo kung ano ang nalalaman mo sa lahat ng nangyari dahil marami kang atraso sa pamilya ko, pati ang tatay ko na comatose dahil sa kagagawan mo. Habang si Zoe ay kinakabahan sa maaaring sabihin ni Dax kaya tinitigan niya si Dax. Sinagot naman ni Dax si Robert na ano naman ang kinalaman ko sa sinapit ni Sir Pepe. Hindi naman ako ang nagtulak sa kanya sa bangin. Nanlaki ang mata ni Zoe sa nerbiyos habang nagtatanong si Robert kay Dax. Sabi ni Robert na paano wala kang kinalaman, kayo ang kumidnap kay Papa. Sabi ni Dax na wala akong kinalaman sa nangyari kay Sir Pepe nung nahulog siya sa bangin dahil nawalan ako ng malay nung tinurukan niya ako ng pampatulog. Kung gusto niyong malaman ng katotohanan, tanungin niyo na lang ang papa niyo dahil sigurado ako nakilala niya kung sino ang nagtulak sa kanya sa bangin. O kaya bakit hindi niyo tanungin si Ma'am Moira kung may alam siya. Kaya mas lalong kinabahan si Zoe sa parinig ni Dax. Gustuin man ni Zoe magsalita pero hindi niya magawa. Sobrang nahihirapan na siya, kinakain na siya ng konsensya niya. Kaya pagkatapos kausapin nila ng Daddy Robert niya, si Dax ay umakyat siya sa taas ng hospital para doon ilabas ang lahat. Sumigaw ng malakas si Zoe para mailabas niya ang dinadala niyang mga problema dahil wala na siyang matakbuhan. Hindi niya alam kung matatakasan pa niya ang katotohanan kapag nalaman nila ang totoo. Umiiyak na sumisigaw si Zoe nang biglang may tumawag ng pangalan niya sa likuran niya. Zoe? Bigla siyang natigilan at napalingon siya at nang nakita niya ay nakatayo ang Lolo Pepe niya sa likod niya. Nagulat si Zoe at mas lalo siyang napaiyak. Napaluhod na humihingi siya ng tawad sa Lolo Pepe niya. Hindi ko sinasadya, Lolo, na maitulak kita. Patawarin niyo po ako. Nahihirapan na po ako. Pero nang tingnan niya muli ang lolo niya ay bigla na itong nawala. Ano ang ipinapahiwatig sa kanya ng Lolo Pepe niya? Sabihin niya na ang katotohanan na siya ang nagtulak sa kanya? Samantala, kinabukasan sa Apex, muli na naman nagkaroon ng pagtatalo si Zoe at Justin dahil nakita ni Justin na umiiyak si Zoe.
Nilapitan niya ito dahil ikinaiirita ito ni Justin ang makitang paiyak-iyak si Zoe para ipakita na nag-aalala siya para sa lolo niya dahil ang alam niya ay nagbabalat kayo lang si Zoe at hindi siya naniniwala na totoo ang ipinapakita niya dahil lahat ng ito ay puro kadramahan lang. Kaya galit na sinabihan ni Justin si Zoe na tigilan mo nga ang kakaiyak mo at huwag kang ngang magdadrama dyan dahil hindi bagay sa'yo. Galit naman na sinabihan ni Zoe si Justin na pwede ba kung wala kang magawa, tigilan mo na ako at wala akong pakialam kung ayaw mo akong paniwalaan. Pero hindi pa din tumigil si Justin at sinabi niya na alam ko naman na mas gusto mong wala na si Lolo Pepe. Kaya sa inis ni Zoe, hindi na siya nakapagpigil pa. Nasampal niya si Justin ng malakas. Ikinagulat ni Justin ang ginawa sa kanya ni Zoe kaya gumanti din siya kay Zoe at sinampal niya din ito ng malakas. Sinabihan niya si Justin na kahit anong pagpapanggap ang gawin mo Zoe, lalabas at lalabas din ang bahong tinatago niyo ng nanay mo at sabay umalis na si Justin. Samantala, naiwan si Zoe na umiiyak at nakita siya ni Annalyn. Nilapitan niya si Zoe at tinanong kung ano at kung bakit siya umiiyak. Nabanggit niya na nagtalo na naman sila ni Justin kaya naawa si Annalyn kay Zoe. At maya-maya ay dumating si Dr. Ray at sinabihan sila na bilisan nyo ang lolo nyo gising na. Nagulat ang dalawa kaya agad na patakbo si Annalyn at Zoe. Sa loob ng kwarto nakita nilang gising na nga ang lolo Pepe nila at kasalukuyan itong kinakausap ng tita Giselle niya. Kaya hindi na muna pumasok si Annalyn habang si Zoe ay kabadong-kabado. Tinawagan muna ni Annalyn ang nanay Lynette niya para sabihin ang magandang balita na gising na ang lolo Pepe niya. Ikinatuwa naman ito ni Lynette. Sinabihan ni Lynette si Annalyn na pupunta ako dyan ngayon at magpapaalam muna ako kay Carlos. Sabi ni Annalyn na sige po na hihintayin po kita dito. Samantala agad naman pinuntahan ni Lynette si Carlos sa opisina niya para magpaalam na pupunta siya ng Apex. Naitanong ni Carlos kung bakit siya pupunta doon. Sabi ni Lynette na gising na si Don Pepe at kakatawag lang sa akin ni Annalyn. Ikinagulat ito ni Carlos at bigla siyang kinabahan. Ito na ang katapusan ni Carlos at Zoe. Malalaman na kaya nilang lahat ang katotohanan tungkol sa sekreto nila ni Zoe? Napansin ni Lynette na tulala si Carlos. Sabi ni Lynette, Carlos, anong nangyayari sa'yo? Sabi ni Carlos na wala, nagulat lang ako sa binalita mo. Kaya sinabihan ni Carlos si Lynette na sasamahan niya na lang ito na pumunta ng Apex at pumayag naman si Lynette. Sa Apex agad nakarating si Lynette at Carlos at dumiretso sila sa kwarto ni Don Pepe at nakita nila si Annalyn. Pumasok sila at nabutan nila na umiiyak sa tuwa si Giselle dahil sa wakas ay nagising na ang papa nila. Habang nakatingin lang si Zoe at Carlos kay Giselle na kinakausap nito ang papa niya. Gising na si Don Pepe pero hindi pa siya pwedeng magsalita. Tiningnan niya kung sino ang nasa kwarto niya at nang bigla niyang makita si Carlos at Zoe na magkatabi. Pilit na itinaas ni Don Pepe ang kamay niya para ituro ang dalawa. Kaya ipinagtaka naman ni Giselle kung bakit ito itinuturo si Carlos. Naitanong ni Giselle sa papa niya kung bakit niya tinuturo si Carlos. Sabihin mo sa akin, papa, ano yon? Ngunit hindi pa magawang magsalita ni Don Pepe dahil sa may nakalagay pa sa kanyang bibig na oxygen. Samantala si Carlos kinabahan naman pero hindi siya nagpahalata at ganun din si Zoe. Nasa isip ni Carlos na hindi ako papayag na sirain mo kami ni Zoe. Gagawa ako ng paraan para hindi nila malaman ang buong katotohanan. Maya-maya ay nagsabi si Doc Ray na kailangan na magpahinga ni Don Pepe dahil medyo nahihirapan pa siya. At mas makakabuti siguro kung sa mga susunod na lang natin siya kausapin. Sinabihan naman ni Giselle ang papa niya na huwag ka mag-alala pa. Nandito lang kami para sa'yo at kung handa ka na magsalita ng gusto mong sabihin, makikinig ako sa'yo at hindi kita pababayaan. At tumango naman si Don Pepe kay Giselle at ikinatuwa ni Don Pepe na muli siyang nagising dahil siya lang ang nakakaalam ng sikretong pinakakatago-tago ni Carlos at Zoe. Masabi na kaya ni Don Pepe ang katotohanan? Ano ang gagawin ni Carlos at Zoe kapag tuluyan ng nasabi ni Don Pepe ang sikreto nilang mag-ama? Ito na kaya ang katapusan nila? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.